Good morning po sa lahat. Hallelujah. Sige po, inanayahan ko na magsitayo tayong lahat. Hallelujah. Simulan po natin ang gawain ng Panginoon. Pasalamatan po natin siya sa umagang ito. Hallelujah. Isang panibagong buhay, hininga at lakas na ipinagkaloob niya sa atin sa umagang ito. Gamitin natin ito muli para sambahin, purihin at pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, God. Hallelujah. Narito ang aming mga puso, Panginoon. Punuin mo ito ng pagsambang wagas. Pagluwalhati sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Pagkat ayaw naming magkulang ng presensya mo. Ayaw naming magkulang ng kapangyarihan at kabanalan mo, Panginoon. Kaya narito ang aming mga puso. Hallelujah. Sentro ng umagang ito, Panginoon. Nais ka naming samahin sa Espiritu at sa katotohanan ng Diyos. Set our eyes. Salamat, Panginoon. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, ikaw ang aming sandigan at ang aming kalakasan sa umagang ito, Panginoon. Oh, pasalamatan ka, O Diyos. Pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala, kasabikan ka ng aming mga puso, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo.
Siya pong tunay, O Diyos. Hallelujah. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay ayaw naming magkulang, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kabanalan, O Diyos. Hallelujah. Yes, O God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Patuloy na nagpapakumbaba. Lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yung buong isang linggong lumipas, Panginoon, kami po'y nagkulang, nagkasala. Patawad, Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. Salamat sa mayamang mong pag-ibig na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagmamahal mo, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa magandang umaga na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito, na kung saan sama-sama ka namin pupurihin, dadakilain, itataas at ihahayagang yung kadakilaan. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, salamat sa iyo, Diyos. Salamat. Hallelujah, hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumilos sa iyong mga anak, na ikaw ang uunahin sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang mag-iingat sa kanila, Panginoon, kung sila man ay nasa daan, O God. Patuloy na sila'y samahan mo na makarating ng maayos sa lugar na to. Yes, O God. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hayaan mo, Lord, hallelujah, na ikaw lamang ang maitaas namin sa aming buhay, sa aming puso, ng buong lakas. Hallelujah. Yan ang nais mo sa amin, Panginoon, na patuloy ka naming sambahin. Hindi dahil sa mabubuting bagay, Panginoon, kundi dahil sa ikaw ay ikaw. Ikaw ang Diyos, hallelujah. Ikaw ang banal na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang makapangyarihan Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon, hallelujah. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa iyong gawain. Tanging ikaw lamang ang maitaas sa dakong ito. Ikaw lamang, Panginoon. Hayaan mo na yung mga anak, O God, ay ikaw lamang ang pupurihin, sasambahin. Ikaw lamang ang nasa isip namin, nasa puso namin sa umagang ito, Panginoon. Ibinibigay namin sa iyo lahat-lahat kung ano man yung mga iniisip namin, yung magiging hadlang sa pagpupuri sa iyo, yung kawalan ng pagpupuri, pagsamba sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, hayaan mo nga po, Panginoon, na patuloy ka namin pasalamatan dahil wala kang katulad. Salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang umagang ito, sa iyo po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At alam po namin, Panginoon, na hindi masasayang ang umagang ito. May gagawin ka sa bawat isa sa amin, hindi lamang sa dakong ito, kundi sa bawat isa na nakikiisa sa FB live stream, Panginoon. Hallelujah. Saan man silang dako, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kang kikilo sa kanilang mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin at takilain ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hindi nagpabaya, hindi tayo iniwan. Tayo po iningatan sa buong isang linggo. Amen.
Hallelujah, karapat-dapat siyang handugan ng papurit pagluwalhati muli sa kanyang mga anak sa umagang ito. Hallelujah, sige po, malaya tayong pasalamatan muli ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Ikaw ang aming kasapatan, Panginoon. Hindi kami mangangamba, hindi kami matatakot, pagkat ikaw ang aming kasama sa tigan, Panginoon. Thank you, Lord. Yes. Salamatan natin ang Diyos. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa pag-alay, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak na tibos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ang Diyos natin ay mabuti. Amen. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa banda. At higit pa, kaya mo'y sagana at umapaw sa banda. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahigit pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Tama po, Panginoon. Salamat sa Diyos. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa pag-alay, pagkat ika'y laging naririyan, Panginoon. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak na tubos. Di mapipigil sa pag-awit. Amen. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa banda. At higit pa, salamat, Panginoon. Sa banda. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang. Tama po, Panginoon. Biyaya mo'y sagana at umapaw sa banda. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Pasalamatan sa Panginoon. Hindi kami mangangamba, hindi kami matatakot, pagkat meron kaming dakilang pastor. Oh, pasalamatan niya, Jesus. Napakabuti mo nga po, Panginoon. Salamatan natin ang Diyos, ating dakilang pastor. Amen. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahigit pa, pagkat ikaw lamang po, Panginoon. Sapat na, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na, inihahayag ng aming mga langit. Biyaya mo'y
ang lahat ng naniniwala na lagi nating kasama ang Panginoon. Sama-sama pa rin natin, patuloy pa rin nating luwalhatiin, pasalamatan, sambahin ng Diyos. Hallelujah. Oo, salamat Panginoon. Anuman ang mangyari, anuman ang aming pagdaanan, kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hindi niya tayo pagkukulangin, pagkat siya ang dakilang pastol ng ating buhay. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, patuloy ka naming pasasalamatan, aawitan, sasambahin, pagkat ikaw ay nararapat, Panginoon. Nararapat pag-alaya ng pagsamba. Salamat mula sa puso ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Handog namin ang lahat ng ito sa iyong pangalan, Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Katagpuin mo ang puso ng iyong mga anak. Ang dulot mo ay pag-asa, tugon ko'y pagsamba. Pasanin naglalako sa ating pagtatakbo. Ang buong puso at buhay sa'yo ialay. Diyos, ika'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila. Ito ang aming alay sa'yo, amin. pagkat ikaw ay karapat-dapat. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, Pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin na ikaw ay sambahin. O pasalamatan ka, Panginoon. Ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan. Siya nga po, Panginoon. Ang dulot mo ay pag-asa. Narito kami, O Diyos. Tugon ko'y pagsamba. Pasanin naglalaho sa ating pagtatakbo. Ang
Pupuri pa sa tanging sa'yo lamang, Panginoon, nararapat. Ialay mo sa Panginoon sa umagang ito. Ang tunay na awit Ng pagsamba sa'yo lamang, iaalay ang lahat ng pagpuri at pasasalamat. Nararapat lamang nating ibalik sa Panginoon. Nararapat ang tunay na awit ng pagsambay. O tanging sa Diyos lamang nararapat. Tanggapin mo, Panginoon, ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang, iaalay ang pagpupuri pa. Tanggapin mo, Panginoon. Sa'yo lamang, sa'yo lamang. Isip pa mula sa aming mga puso ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang, iaalay. Jesus, sa'yo lahat ng papuri nararapat sa iyong ngalan. Alay sa iyo, Panginoon, pagkat ikaw ay mabuti at tapat. Lahat ng papuri at pasasalamat tanging sa iyo lamang. Pasalamatan ka. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo lamang, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ihayag ng ating mga labi, siya ay mabuting Diyos. Ikaw ay
ay tapat. Ikaw ay tapat. Sa'yo lamang, O Diyos. Sa'yo ang papuri. Tanggapin mo, Panginoon, at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Salamat, Panginoon, pagkat ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ialay natin sa Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Siya nga po, Panginoon. Sa'yo ang Handog namin sa umagang ito, O Diyos, ang lahat, at papuri at pasasalamat. Minsan pa ang Diyos natin ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. ikaw ay mabuti. O Diyos, ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Oh, handog namin sa'yo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagluwalhati, ang lahat ng parangal, tanging sa'yo lang. O Diyos, tanggapin mo ang lahat. Sa'yo lamang, Panginoon, karapat-dapat. Wala nang ang ibang dapat maitaas.
Ikaw ay tapat, lagi kang naririyan, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Handog namin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito lamang ang nais naming ibalik sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Hindi ito sapat, alam namin hindi ito sapat para sa mga biyaya mo, para sa grasya mo, para sa mga himala na ginagawa mo sa buhay namin sa araw-araw na pag-iingat mo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy kang maluwalhati sa buhay ng iyong mga anak sa umagang ito, Panginoon. Tanda ng iyong kabutihan at katapatan sa buong isang linggo. Tanda ng pag-iingat mo, pagliligtas mo sa amin, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Narito kami muli, Panginoon. Ihahandog sa iyo ang lahat ng nararapat na parangal, pagsamba at pagluwalhati at pasasalamat na kinauuhawan mo sa amin bilang iyong mga anak. Handog namin ang lahat ng ito sa iyo, Diyos Ama, sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Tanggapin mo ang lahat ng ito. Amen, 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 amen. Salamat sa iyo, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat para sa iyo, Diyos Ama. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Glory to you alone. Amen. Sige po, ituloy po natin ang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Tunay na mabuti ang Diyos sa ating lahat. Amen? Parang medyo mahina. Amen! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa ating lahat, sa anong pagkakataon, sa anumang sitwasyon, nananatiling mabuti ang Diyos sa ating lahat. Ngayon naman po, tayo po ay dadako sa pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. Ayan, alam ko po na lahat tayo ay dumaan sa... Itong linggong ito po talaga ay hindi naging madali dumaan sa baha. Ayan, lahat po tayo ay nakaapak o dumaan sa baha. Kaya alam ko po na meron tayong dahilan upang magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Sige po, sino po ang nais? Sige po, nanay, dito po tayo sa unahan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat sa lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat ko ng buong puso sa araw-araw na ginawa ng Panginoon sa bawat trabaho natin sa bahay, na humihingi tayo ng tulong, na wag tayo, kumbaga, tulungan tayo, bigyan tayo ng lakas. Kahapon nagtanggal ng kahoy ang anak ng hipag ko na napakalaki at napakabigat. Hindi ko naman alam na nilagay niya doon sa may gate. Pagbukas ko ng gate, hindi ko rin siya nakita. Bumaksak ngayon yung kahoy na napakalaki na. Naramdaman ko na bumaksak. Pwede sa ulo mo dito. Kung hindi, sabi ko, hindi bali ito. Sabi ko, Lord, sa lahat kako ng bagay na ginagawa mo sa buhay ko, nandiyan ka. Dahil kung hindi mo ako tinulungan, bumaksak na yung kahoy na yun, maaaring basag yung ulo ko. At hindi lang ang dumali. Kaya kahapon, masaya ako. Dahil iningatan niya ako. Dahil hindi binibiring mabasagan ka at mabalian ng braso. Ito ang ginagamit mo pang hanap buhay. Kaya thankful ako kay Lord sa araw-araw, sa pag-iingat nila sa atin, sa mga anak ko, at sa pagpapalang ibinibigay niya. At dalangin ko kay Lord na lahat tayo hingin natin sa Kanya, hindi lang naman yung material na bagay, kundi bigyan tayo ng malinis na puso at ang kalusugan. At ibibigay naman ng Panginoon yung ano ang nilalaman ng puso natin. Salamat. Salamat, Lord. God bless you, nanay.
Thank you po sa inyong buhay. Sino pa po? Sige po, yan. Habang wala pa po, ayan, ako din po, nais ko rin po magpasalamat sa Panginoon. Medyo matagal-tagal. Medyo matagal-tagal po bago po ako ulit nakatayo dito. Pero sa awat habag ng Diyos, nandito po ako. Ayan, pero ang gusto ko po talaga ipagpasalamat ay yung nangyari kahapon dito po sa ating bahay sambahan. Ayan, in behalf of everyone na nakasama po namin kahapon, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa Panginoon. Una, sa pagkakataon po na ibinigay sa atin. Naglolokohan nga po kami kahapon. Sabi ko, baka mamaya niloob talaga ni Lord na pasukin ng yung church para talagang malinis, maigi. Kasi kung nandito po kayo kahapon, kung makikita niyo po yung sitwasyon ng ating bahay sambahan, talaga pong kahit kami, hindi po namin alam kung paano po sisimulan yung paglilinis dito sa church. Salamat din po sa karunungan na ibinigay ng Panginoon. Sinamahan niya po kami kahapon upang malinis po itong ating bahay sambahan sa lakas po ng physical na pangatawan na ibinigay niya po sa amin. Hindi po talaga biro kasi 7 na tayo natapos. Parang mga ganon. 8 p.m. po, nagpapatuyo pa po kami ng sahig para po may magamit tayo. Pero sabi ko nga kahapon, i-declare po natin, hindi na natin yung paparenole, may papatiles na po natin tong church. Sa pangalan ni Jesus, naniniwala po ako na ibibigay yan sa atin ni Lord, basta sama-sama po tayo. And lastly, salamat po sa Panginoon sa mga ginamit niya kahapon na nag-extend din po ng help sa lahat po ng naglinis. Ayan, yung mga tulong po na ibinigay kahapon, maraming salamat po. Si Lord po nakababatid kung sino po kayo at si Lord po ang bahalang magbalik po nun sa inyo ng doble at higit pa. So, yun lang po. Maraming salamat po. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ang lahat po, maging sa lahat po ng nasa kanilang tahanan, tigil po muna tayo sa anuman ang ating ginagawa at bigyan po natin ng oras ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Maging tayo po yung ating po mga cellphone, paki-turn off po muna or paki-silent para nang sa ganun ay makapakinig po tayo ng mabuti sa salita ng Panginoon. Tinatawagan ko na po ang kanyang lingkod. Palakpakan po natin, Pastor Omer Garcia. Salamat sa Panginoon. God is good and all the time. Yes, nakita naman natin, di ba, na talagang grabe ang ginawa ng ulan, di po ba? Gusto ko muna, bago ako magsimula, gusto ko muna magpasalamat sa Diyos. Sapagkat kami po ay nagtatrabaho sa Taguig, no? Noong mga araw na yun, malaking kasama ko po ang aking manugang. No? Nakita ko po doon yung ilog ng Bakaw. Alam niyo, may si ilog ng Bakaw, di ba? Mayroong monitor yan. So nakita ko po sa cellphone ko na umaakit na yung tubig. No? Hanggang sa dumating ng 6.3. Ibig sabihin, malapit ng umapaw. Pag umapaw po yun, papasok na sa lahat ng kabahayan yun. So, ang ginawa ko po, nanalangin ako. No? At ako po ay habang nananalangin, yung kamay ko, makapangyarihan po ang kamay natin, mga kapatid. Nilehans ko po yung cellphone ko habang ako'y nananalangin sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, hanggang dyan na lamang po ang level ng tubig. Hindi na po tataas yan. No? At binanggit ko yung mga pangako ng Panginoon. Purihin ang Diyos, no? Tumugan ng Diyos. Hanggang doon na lamang po yung tubig at hindi na tumaas. So, ibig sabihin talagang, no? Ang Diyos ay tumutugon sa bawat panalangin. Alam ko, hindi lamang po ako ang nanalangin, maging kayo. So, hindi na po tumaas yung tubig, 6.3. Hanggang sa nakita ko po doon sa cellphone ko, nagmo-monitor po ako, bumaba na po yung tubig doon sa ilog. No? Palapakan natin ng Diyos. No? Kaya nga po, sabi nga, faithfulness, no? Ang siyang magliligtas natin. Yung katapatan natin sa Panginoon. So, yan po yung pamagat natin ngayon. Pakilagay na, brother, yung ating pong pamagat ngayong umaga. Praise God. Yan, the Word of God. Mahalaga po yan. No? Faithfulness, yung ating pamagat po. Sige. Para yan. Ano po ang ating pamagat ngayong umaga? Faithfulness to God will save us. No? Tandaan po natin yan. No? Pag tayo ay tapat sa Panginoon, na naglilingkod at nakikita ng Panginoon, ililigtas tayo ng Panginoon. No? Basahin mo muna natin yung ating talata sa awit
91 verse 14 bago po tayo manalangin. Meron po niya sa awit 91 verse 14 sa Tagalog para lubusan po nating maunawaan ang salita ng Diyos. 91 verse 14. Ito pong sabi rito, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. So verse 15, kapag siya'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay saksaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Purihin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan na patuloy po naming nararanasan. Lord, sa kabila po ng mga nangyari po sa amin, sa mga nagdang araw, nariyan ka. Hindi mo po kami iniwan at pinabayaan, Panginoon. Tunay nga na ikay tapat, Panginoon. At sinabi mo rin sa sino mga tapat sa iyo, ililigtas mo, Panginoon. Salamat po sa iyong pagliligtas, Panginoon, na walang sino mang napahamak sa inyong mga anak, sapagat ang iyong mga kamay ay patuloy pong nasa amin, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, kami po ay nagkakatipon ngayong umaga upang ibalik sa iyong pasasalamat dahil sa iyong dakilang ginawa sa buhay namin, Panginoon, sa pagliligtas mo, Panginoon. At marapat lamang na ikaw'y pagpurihan, pasalamatan namin, Panginoon, sa iyong ginawa, Panginoon, na pagliligtas, Panginoon. Kaya kami ngayon, Panginoon, ay narito sa harapan mo upang makinig, pasalamatan ka, paglikuran ka, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, pagmamahal at pag-iingat sa amin. Basbasan mo po ang mensahe ngayong umaga, kayo po ang siyang patuloy na manguna, makita, Panginoon. At sa bawat mensahe mo, alam namin, Panginoon, meron kang dakilang kapahayagan sa bawat isa sa amin. Basbasan mo po ito, Panginoon, at patuloy mo kaming bigyan ng karunungan. Hindi lamang po inyong lingkod, maging ang bawat isa sa amin ay bigyan mo ng karunungan na nagmumula sa iyo upang mabatid namin ang nais mo kung bakit mo kami tinawag, pinili at hinirang. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin binabalik ang puri pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat na magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Diyos. Praise God. No? Siguro nakita naman talaga natin, no? Maski sa ang lugar, napanood sa TV, di po ba? Matindi ang ginawa ng bagyo na yan. No? Pero hindi ho magtatagal ang bagyo. No? Lumilipas din niya. Pero maraming nagagawa, no? Na pinsala sa bawat paligid. So, ang nais po ng Panginoon ngayong umaga, sa mga pangyayaring iyan, meron pong nais iparating sa atin ng Panginoon. At sabihin mo sa katabi mo, no? No reason to worry. Ano sabi? Yes, di ba? Dapat ng mga bagay na yan, hindi tayo dapat nag-aalala. Di po ba? May bagyo man yan, may baha man yan, o anumang mga sakuna na nangyayari yan. Bilang mga anak ng Diyos, no reason to worry. Ulitin natin, sabihin mo sa katabi mo, lakasan mo. Oh, sino ho natakot ngayon? No? Tanong ngayon eh. Sino ang natakot nung dumating yung mga baha na yan? Ako, hindi ako natakot, hindi ako nag-alala. Kasi many times ho, nananalangin ako, kasi sa lugar po namin sa Ligtong, no, ang baha po rin talagang, pag ganyan malakas ang ulan, umaabot po sa, naranasan po namin lagpas tao. No? Naranasan po namin na hanggang dibdib, hanggang bewang. Pero ang ginagawa ko po, pag nakikita ko po yung tubig sa loob ng bahay, umaangat na, nagpe-pray po ako. At may one time ho ay nilagyan ko pa ng guhit. Lord, hanggang dito na lamang po yung tubig na yan. Totoong sumasagot ang Diyos. Bakit po ako naluluha? Naranasan ko yan maraming beses sa Panginoon. One time naman, tumaas naman tubig. Lord, hanggang dyan na lamang po ang tubig. Talagang sumasagot ang Diyos. Hindi na po tumutuloy. Doon sa baitang namin, meron po akong taas hanggang doon baitang na lang. Lord, hanggang dito na lamang sa baitang na yan. Kaya kapag tayo ay anak ng Diyos, huwag tayong mag-alala sapagkat meron Diyos na magliligtas sa atin. No? Basahin natin doon sa Isaiah 43 verse 1 and 2. Gusto ko po munang ibahagi sa inyo yung mga pangako ng Panginoon. No, dapat ito yung pinangahawakan natin sa oras na may mga panganib, may sakuna o ano man nangyayari sa paligid natin. Lahat ng pangako ng Panginoon ay dapat natin pinangahawakan, no, bilang kanyang mga anak. Sapagkat ito yung gagawin niya.
Sabi niya, Israel. Pag sinabing Israel, ano po yan? Bayan ng Diyos. Bayan din tayo ng Diyos. Di ba? Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang, parang wala yatang tao ngayon ha. Huwag kang, sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay, kaya kapag mamayari tayo ng Panginoon, hindi hayaan ng Diyos na tayo mapahamak. No? Hindi hayaan ng Diyos na tayo malubog sa baha o anumang pangyayari sa buhay natin na malubog tayo. Kapag dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. O sino lumusong sa baha? Taas ang kamay, ako, si Bishop. Lumusong sa baha yan. Di po ba? Ako lumusong din sa baha. Pero pag ako'y lumulusong sa baha, nagpe-pray din ako na hindi ako mahawa yung tinatawag na leptospirosis. Pero mas matindi yung right. Parang natahimik kayo. Kasi pag etong left, siyempre kasama yung right. Sabi diyan, kapag dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusudog, hindi ka matutupok. At sabi, ang pangako ng Panginoon, next, may karuktong pa yan. Yan, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos, pag sinabing iyong Diyos, Diyos mo siya. Kasama mo siya. Ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas, ibibigay ko ang Ehipto. Pag sinabing Ehipto, ito isang lugar na paghihirap. Isang lugar na kung saan ay makikita natin yung mga Israelita na pinahirapan. Na sinakop ng Paraon. Kaya rito, ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pagtubo sa iyo upang ikaw ay makalaya. Kaya ito yung pangako ng Panginoon. Kaya yung nangyayari sa paligid natin, ang tawag po rito ay tinatawag na fallen world. Pag sinabing fallen world, lahat ng mga hindi magandang nangyayari ay nagaganap na ngayon sa paligid natin. Fallen world na tayo ngayon, nasa ilalim na tayo ng tinatawag na tribulation. Pag sinabing tribulation, ito po yung kapighatian, sakuna, gera, lindol, baha, tagutom, at lahat ng kasamaan na nangyayari. Nasa fallen world na po tayo ngayon. Kaya ang sabi po ng Panginoon, huwag kang matakot. No reason to worry. Kaso minsan mga nanampalataya na tayo, natatakot pa tayo. Naalala nyo ang Panginoon, di ba? Kasama ng mga alagad doon sa bangka. Nung sila'y nasa bangka, dumating yung malakas na unos. Sino ang natakot doon? Yung mga alagad. Pero ang Panginoon, natutulog. Ipinapakita doon, ano man ang mangyari, kapag kasama mo ang Panginoong Hesus, hindi ka dapat nag-aalala. Hindi ka dapat natatakot. Kasama mo ang Diyos. Kaso tayo, minsan mananampalataya, talagang natatakot tayo. Naku, ayun na yung bagyo. Tandaan natin, bagyo, lumilipas lang yan. Pero huwag tayo matakot. Sasamahan tayo ng Panginoon. Sabi rito, no reason to worry because our God is always, watches us. 24/7. Parang parang tindahan, di ba? Ang Diyos ay lagi tayong tinitignan, binabantayan 24/7. Ang tanong, tayo, 24/7 ba ang ating paglilingkod sa Diyos? Baka 7 lang, baka 24 lang, hindi po ba? Sabi pa rito, because our God is always watches us 24/7 with infinite care and protection. Ano ba infinite sa Tagalog? Walang katapusan. Ganun ang Diyos, kapag tayo ay binantayan ng Panginoon, iningatan ng Panginoon, walang katapusan po. Dapat ganun din ang paglilingkod natin sa Diyos. Kasi kung siya nga walang katapusan yung pag-iingat, tayong mga mananampalataya, dapat wala ring katapusan ang ating paglilingkod sa Diyos sa kabila ng mga unos, pagsubok, kabigatan na ating nararanasan. Ang problema, umisa pang may kabigatan, ayaw na natin maglingkod sa Panginoon. Di ba? Sino ho nakaranas ng ganun? Pag may kabigatan, ayaw na maglingkod. Dapat nga, habang nararanasan natin ng mga pagsubok na yan, lalo tayong lumalapit at kumakapit sa Diyos. Sumasandal sa Panginoon. Leaning on Jesus. Lumandag ka dapat sa Panginoon, di ba? Hindi yung, pag may problema, aayaw ka na. Lalayo ka na sa Panginoon. Dapat higit pa dapat
na lumalapit tayo sa Panginoon at nagtitiwala tayo sa Panginoon. Sa kabila ng mga problema na yan. Ang sabi po rito, kaya bilang isang mananampalataya, dapat ay hindi na tayo nag-aalala, natatakot o nababalisa. Kaya sabi ng Panginoon sa salita, let not your heart be troubled. Maraming pangako ang Panginoon. Matthew chapter 11 verse 28, no? Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nabibigatan, napapagal sa inyong mga pasanin, at kayo'y, no? I will give you rest in peace. Parang iba yata ang dating ng rest in peace, no? Diba? No? Siyempre, pag sinabing kapahingakan, at meron ding kapayapaan. Ibig sabihin sa Tagalog nun, rest in peace. No? Di ba? Sabi nito, walang dahilan para tayo ay mag-alala sa mga pangyayaring nagaganap o kinakaharap natin at kakaharapin pa natin. Sapagkat merong Diyos na nangako sa atin, hindi kita iiwan at pababayaan. No? Ako po lagi ko pinapanghawakan ng mga pangako ng Panginoon. Kaya yung mga nangyayaring baha na yan, no? Hindi ko na masyadong pinapansin yan. Dahil sa baha, nagkabahay ako. Naniniwala ba kayo? Di ba? Kasi naranasan ng ate ko, lagpas tao. Natakot sila. Omer, ayaw ko na rito sa Cavite, sa Ligtong. Iyon na tong bahay ko. Praise the Lord. May bahay na ako dahil sa baha. Di ba? At nung panahon naman ng binaha, hanggang bintana namin, nung humupa ang baha, nagkapera ako. Oh, talaga? Yes! Pagbaba ng tubig, nakapatong yung wallet doon sa ibabaw ng hollow blocks. Pagtingin ko gano'n, hindi ko na makilala kung sino may-ari. Dahil nalunod sa tubig. Alam niyo po, may pera. Ay, hindi ako nakakamali, 3,000 o plus. No? Kaya nung sinampay ko sa sampayan, nagulat si Sister Stella. Ang daming pera niyan. Galing sa baha. Di ba? Kaya dapat huwag tayong mag-alala ano man nangyayari sa buhay natin. Meron Diyos na magpo-provide ng ating pangangailangan. Palapakan natin ang Diyos. Glory to God. Kaya sabi rito, no, walang dahilan para tayo ay mag-alala sa mga pangyayaring nagaganap o kinakaharapan natin o kakaharapin pa natin. Sapagkat, sabi rito, sa Romans chapter 8, verse 9, if God is for us, who can be against us? Diba? Kung ang Diyos ay kasama natin, sino pa ang laban sa atin? Wala na, masisitanas, hindi na tayo kaya ibagsak dyan. Sapagkat merong Diyos na magtatanggol sa atin. Meron Diyos na mag-iingat sa atin. Meron Diyos na lagi tayong ginagabayan. Maraming beses ko na pong naranasan ang gabay ng Diyos. No, naikwento ko na, di ba? Galing kong Bulacan. No? Narinig kong lumipat ka. Hindi ko ng bahay, ng upuan. Paglipat ko, may kote, may sumabog sa likuran ng bus. At nakita ko yung mga nakaupo doon. No? Wasak ko yung kanilang mga hita, puro duguan. Pero inyong lingkod, wala pong galos. No? Yung pala, doon sa kahon, ay may mga watusi, magpapasko po nun eh. Yung mga watusi, rough road po sa amin sa Bulacan. Galing ako sa kapatid kong pastor. Nakis-kis, may mga paputok. Kasi ang paputok po, galing po yan ng Bulacan. No? Sumabog yun, napakalakas. Naato ko, dahil kwentuhan kami ng kapatid kong pastor, inabot ng mga gabi, pero narinig ko yung lumipat ka. Kaya pag kayo pinalilipat ng Diyos, no? Anong gagawin nyo? No? Pero pakinggan nyo rin ang tinig, baka may hindi tinig ng Diyos yun. Tinig ng diablo yun. Lumipat ka ng church, huwag ka na dyan sa campus, mahirap yun. Diba? Pero narinig ko po, no? Lumipat ko at iniligtas ako ng Panginoon. No? Nasa construction naman ako, nag-aayos ng bubong, no? Biglang umambon, umislide ako, no? Buti na lang merong gutter. Para mas matarik pa rito, may gutter. Doon tumama ang aking paa. Second floor po yun. Iningatan din ako ng Diyos. Maraming beses, tandaan niyo mga kapatid, kapag tayo anak ng Diyos, at tapat tayo na naglilingkod sa Kanya, alam ng Diyos ang ating puso, ililigtas tayo na Panginoon. Hindi lamang tayo, nung panahon ng Old Testament, sino ang liligtas ng Panginoon? Si Noah. Dahil nakita ng Diyos sa buhay ni Noah, na siya'y mabuting tao at tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kaya iniligtas siya kasama ng kanyang pamilya at yung asawa ng kanyang mga anak. Ganon din ang gagawin sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon, at hindi umeltsahan ko yan magpakailanman. Kung anong ginawa niyang pagliligtas noon, gagawin niya rin sa atin. Hindi nagbabago ang Diyos. Tayo lang ang nagbabago sa Diyos. Diba?
Doon sa aklat na Daniel, sino yung na nakita natin yung tatlong mananampalataya? Si Mesak, Sedak, Abednego, iniligtas ng Panginoon dahil yung kanilang faithfulness, yung katapatan nila sa Panginoon, sa paglilingkod nila sa Panginoon, na anuman ang sabihin ng hari na sumamba kayo, hindi nila ginawa dahil tapat ang kanilang paglilingkod. So iniligtas sila doon sa naglalagablab na apoy. Diba? Yung hurno. No? At nakita noon, hindi lamang yung tatlo ang naroon, may kasama pa. Ganon din kayo mga kapatid. Kapag nakita ng Diyos na kayo'y nasa panganib, tayo'y nasa panganib, sasamahan tayo ng Diyos. Yan ang pangako niya eh. No? Kaya lagi ang mahalaga mga kapatid, lagi tayo nagbabasa ng Biblia. No? Lagi tayong magbabasa ng Biblia. Sapagkat dito makikita natin yung mga pangako ng Panginoon kung paano tayo ililigtas, iingatan, kung paano tayo makaiwas sa mga gawa ng sanlibutan. Nakakatakot po mga kapatid sa panahon natin ngayon. Worse na talaga. Ibig sinabing worse talaga, matindi na ang mundo ngayon. No? At nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Hindi lang natin alam kung kailan. Walang nakakaalam. Di po ba? Pero tayo mga mananampalataya, alam natin yan. Sa paanong paraan? Sa Biblia. Kaya ang sabi ng Panginoon, maghanda kayo. No, ihanda natin ang ating sarili. Buksan natin doon, kapatid, pakilagay doon sa Romans chapter 12, verse 1. Ito lang, no? Kasi dito'y malalaman natin kung sino ang makakasama sa pagdating ng Panginoon, sa pagsundo sa atin ng Panginoon. Gusto ko lang ay Romans chapter 12, verse 1 muna tayo, no? Verse 1. Yan ba yun? Yan. Kaya nga mga kapatid, ito po ay sulat ni Apostol Pablo na ina-address sa bawat mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa basagan ng habag ng Diyos, pag-ibig ng Panginoon, no? Ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Panginoon. Ito po yung katauhan ng isang mananampalataya kung saan sa pagdating ng Panginoon, sa pagliligtas ng Panginoon, ay makakasama. Oh, ito po. Oh. Kaya sabi niyan, bilang isang handog na buhay, banal at kalugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba. Ibig sabihin, paggalang mo sa Diyos. No? Pagsamba, paggalang yan. Respect sa Panginoon. Kasi marami mananampalataya, nawawala na ang respeto sa Diyos. Amen po ba? Verse 2, ito ngayon. Ito yung mga kasama dito sa pagdating ng Panginoon. No? Sa verse 2, ito po sabi po dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng pag-iisip, ng inyong pag-iisip, at upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. So sa English version, sa King James Version, no? New King James Version, lagay po natin, meron po ba tayo dyan, New King James Version? May dalawang words mo na dapat nating maunawaan. New King James Version. Yan. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Holy, acceptable unto God. Ibig sabihin, ito lamang ang ililigtas ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. No, pinag-usapan natin yung faithfulness, no, yung pagliligtas ng Panginoon. Acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2. And be not conformed to this world. Pag sinabing conform, yung isang mananampalataya na iniligtas na ng Panginoon ay muling ginagawa o binabalikan ang dati niyang pamumuhay sa sanlibutan. Sila po yung hindi makakasama sa pagdating ng Panginoon, sa pagliligtas ng Panginoon. Hindi ho nananakot ang Biblia. No? Nakalagay po sa Biblia. No? And be not conformed to this world. Huwag na tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Nakakalukot ko, kaya maraming sabi rin sa Biblia, no? Marami ang hindi maliligtas at maraming hindi makakasama sa pagdagit ng Panginoon, yung tinatawag na rapture. Bakit po? Sapat maraming mananampalataya, no? Yung conform, dun sila. Di po ba? Ano ba ang sabi po dyan? But be transformed by the renewing of your mind. Ito yung mga kasama. Kapag binago na natin ang ating isipan, ang ating buhay sa Panginoon, naging righteous tayo, naging faithful tayo, naging maayos tayo sa Panginoon, sa isang kisap mata, kasama tayo sa pagliligtas ng Panginoon. No?
yung conform eh. No? Huwag na kayong umayon. Kaya nakakalungkot po, maraming mananampalataya ang umaayon pa rin sa takbo ng sanlibutan. Kaya pagdating ng rapture, hindi natin alam sa isang kisap mata, malapit na po yan, alam natin yan. Sapagkat laganap na po sa panahon natin ngayon, yung mga bagay na siyang sign sa pagdating ng Panginoon. Kaya sabi to, maging handa tayo. Ihanda natin ang ating sarili, ang ating spiritual na kalagayan. Sabi rito, transformed by the renewing of your mind. Pag sinabing transform, ito po yung sa 2 Corinthians 5:17. Nang sinong mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Pag sinabing bago na, wala na. Kaya iba yung word na bago na, dun sa nagbago na. Pag sinabing nagbago na, dati ka nang binago ng Panginoon, pero nagbago ka na. Naiiba na ang uri ng pamumuhay natin. So sabi nito, renew of your mind that you may prove what is the good and acceptable. Yun ang tatanggapin ng Panginoon. Yun ang susunduin ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Yung mga taong acceptable and perfect will of God. Kaya sa panahon natin ngayon, mga kapatid, mahalaga po na lagad tayo nagbabasa ng Biblia. Sapagkat dito po tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Huwag tayong nakikinig sa mga bagay na kung sa sanlibutan nito. Huwag na tayong umayon sa sanlibutan. Iwasan na natin ng paglalasing o anumang walang kabuluhan na pagsasaya na nakalagay sa Biblia. Iwasan na natin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Pinag-uusapan ngayon yung no reason to worry, yung pagliligtas ng Panginoon. Kaya dapat tayo bilang mga mananampalataya, maging handa tayo. Alam niyo po, nakakatakot po rito. Ayon sa Revelation, binabasa ko po ito, mararanasan ng mga maiiwan sa rapture yung matinding paghihirap na gagawin ng Antikristo. Kung naranasan ng mga apostol na sila biniti ng patiwarik, binuhusan sa lalagab na apoy o yung langis, mararanasan po yan para lamang itakwil mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Bakit pa natin hihintayin yun? Kung ngayon pa lamang dapat ayusin na natin ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Para sa pagdating ng Panginoon, kasama tayong maliligtas. Diba? Huwag iwasan na natin yung Kristiyanong pa-easy-easy. Sunday Christian. Alam niyo Sunday Christian? Pagdating dito, naalala ko si Brother Johnny. Kilala niyo ba yon? Hindi niyo kilala yun, sa Bulacan yun. Kristiyano pag Sunday, pag uwi, nabalitaan yung kanyang, may nakaaway yung kanyang anak, saglit lang, hubarin ko pagiging Kristiyano, haharapin kita. Nahuhubad ba palang Kristiyano, pagiging Kristiyano? Hindi ho nahuhubad, dapat pinaninindigan mo na ikaw ay Kristiyano. Christian, kaya mayroong Christ sa word na yun, di po ba? Sapagkat wala tayong magkakapag wala si Kristo. Kaya sabi rito, inano ko lang po yan para makita natin na yung pagdating ng Panginoon, yung mga righteous, yung mga acceptable sa Panginoon, yun lamang ang kanilang, yun lamang ang ililigtas namin. Pero maliligtas pa rin kayo. Yun nga lang, mararanasan ang matinding paghihirap na gagawin ng Antikristo. Sinong gusto maiwan? Ay, salamat, wala. Ang hirap mga kapatid. Kung manonood kayo ng TV, social media, talagang laganap na ang kasamaan. Nakakatuwa po ngayon sa White House, sa US, nagpe-praise and worship na sila. May napanood po ko na ang daming libo-libong binaptize na numbalik sa Panginoon. Merong isang soldier ng Iran ba o Iraq, na siya ay tumanggap sa Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon, mga kapatid. Marami ng signs na nakikita natin sa paligid natin. Marami na napapanood natin. Marami. Kaya habang ako'y nanonood gano'n, talagang sabi ko, Lord, malapit ka na nga dumating. Hindi lang namin alam kung kailan. Kaya be prepared sa pagliligtas ng Panginoon. Maging handa tayo. Huwag na tayong maging ising Kristiyano. Ang pagiging born again natin, hindi basta-basta yan. Hindi ito biro. Hindi biro yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Binuhat niya mula doon sa templo yung mabigat na krus. Po ba? Magaspang, mabigat, malapad na krus. Hindi ito. Kayang-kaya namin ito.
Pero yung mabigat, ginawa niya yun habang pasampasan at ilang beses ang nadapa, ang iniisip niya ay tayo. Para lang iligtas tayo. Doon sa mangyayaring kapahamakan dito sa mundong ito. Kaya nga aalisin tayo ng Panginoon eh. Di po ba? Kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon. Sapagkat ayaw ng Panginoon na maranasan natin ang matinding kapighatian na darating sa takdang panahon. Malapit na. Kaya kung easy tayo, mararanasan natin yun. No? Andun yung tatalupang ka ng buhay para lang itakwil mo ang Panginoon. Andun yung dudukutin ng iyong mga mata. Andun yung talagang kuko mo, bubunutin para lang itakwil mo ang Panginoon. Bakit pa natin hihintayin yung mga ganong kapaghatian na yun? No? Kung magagawa naman natin sa panahon natin ngayon, ay maging acceptable tayo sa kanyang pagliligtas. Nakakatakot mga kapatid, no? Kaya nakakalungkot po yung mga Kristiyanong tumatalikod, nanlalamig, umaayaw na sa Panginoon. Pray natin sila. Kaya sabi po rito, no, tayo iniligtas ng Panginoon para makasama niya doon sa kanyang kaharian. Di po ba? Kaya sabi niya, ako'y aalis, no, upang ipaghanda ko kayo ng pagkain, no, matitirhan. Kaya pansamantala lamang tayo rito. No? Kumbaga tarang alien lang tayo dito. Di ba? Dayuhan. Di po ba? Talaga ang tunay nating tahanan ay sa langit. No, di ba? Kaya kung gusto mong mapunta sa langit, no, gawin natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sundin natin yung sinasabi ng salita. Sabi nga ng salita ng Panginoon sa John, if you love me, keep my command. Nakakalungkot, wala hong nakakasunod karamihan o kadalasan minsan hindi natin nasusunod ang salita ng Panginoon. Magsinabi ng Panginoon, huwag ka nang umayon sa sanlibutan. Sige pa rin tayo na sige na umayon. Huwag ka na maglasing, huwag ka na mag-inom, huwag ka na magsugal, huwag ka nang pumila sa loto. Baka sakali na baka manalo, makatulong ako sa church. No? Bibili ko ng lupa yung church. No? Maganda yung kanyang, pero mali yung kanyang pamamaraan. Maganda yung layunin. Mali ang pamamaraan. Di po ba? At kailangan ko pang tumaya sa loto. Di po ba? Hindi naman bingi ang Diyos, mga kapatid. Hindi bingi ang Diyos. No? Tayo lang ang bingi kapag tumatawag ang Diyos. Sabi niya, hindi ako bingi upang hindi pakinggan ang inyong mga karaingan o panalangin. Hindi ako bulag upang hindi makita ang inyong mga pangangailangan. Hindi maiksi aking kamay upang hindi abutin ang inyong mga kailangan. No? Buhay ang Diyos, mga kapatid. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya no reason to worry. Sabi rito, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Wala na. So no reason to worry. Mag-alala na. Hindi na dapat tayo nag-aalala. Kaya kung ang Diyos ay nasa panig natin, walang dahilan para mag-alala tayo, walang dahilan para matakot tayo, at walang dahilan para tayo ay mawalan ng pag-asa. Sabi dito, we have a protecting God. No? Alam niyo po ba natin yon? We have a protecting God. Naranasan ko po yun. Meron tayong Diyos na handang protektahan tayo tulad ng ginawa niya sa mga Israelita nang malapit na doon sila sa hangganan. No? Hinati ng Diyos yung dagat. No? Na kapag ang mga mananampalataya nandun na sa talagang sukdulan na hindi mo na kaya, ang Diyos gagawa ng parang. God will make a way. Yes. Tandaan nyo lagi yan, ha? Ang Diyos gagawa lagi ng paraan yan. Kapag ikaw ay nandun, sukul ka na, Lord, hindi ko na kaya. Lord, suko na ako. Pero meron Diyos na hindi sumusuko. Gagawa siya ng paraan. Para maranasan mo yung kanyang kabutihan. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagliligtas. No? Tayo, gumagawa ba tayo ng paraan sa Diyos? Di ba? Huwag natin laging hayaan na ang Diyos gumagawa ng paraan. Dapat meron din tayong ginagawa bilang kanyang mga anak. Dapat hindi lamang, Diyos, sinabi mo, ikaw ang bahala. Huwag ganun. No? Meron din tayong gagawin. Di po ba? Meron tayong gagawin. Ano yun? No? If you love me, keeps my commandment. Kung mahal mo ako, sundin mo aking mga utos. Sundin mo ang aking mga salita. No? Pag sinusunod natin ang salita ng Panginoon, gagawa ang Diyos sa buhay natin. Di ba?
Kaya mga kapatid, sabi po rito, no, we have a protecting God, so no reason to worry. Meron tayong Diyos na handang protektahan tayo tulad ng ginawa niya sa mga Israelita nang malapit na silang masukol ng mga Ehipsyo, di ba? Nung malapit na ang unang ginawa ng Panginoon, naglagay siya ng isang haliging apoy para hindi makalapit yung kalaban. So doon mo makikita na hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang anak ay mapahamak. No? Hindi hayaan ng Diyos ng kanyang anak ay manganib ang buhay. Poprotektahan tayo ng Panginoon. So, no reason to worry. Sabi rito, no? Isaiah 43, binasa natin kanina. So, John chapter 17, verse 11, Jesus asked to His Father to protect all His disciples and His followers through His prayer. Sa John chapter 17, no? Na ang Panginoon ay aakit na sa langit, no? Nanalangin ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, dinadalangin ko po yung lahat ng ibinigay mo sa akin. Sino po yun? Yung mga alagad at kasama po tayo doon. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Iiwanan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Tayo po yun, mga kapatid. No? Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan. Yung pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila. So hanggang ngayon, nananalangin ng Panginoon para maligtas tayo. Hanggang ngayon, nananalangin ng Panginoon. So, Lord, iligtas mo po. Si Pastor Omer, ang kanyang pamilya, si JC family, iligtas mo, Panginoon, na hindi mapahamak. Ingatan mo po sila na yung kapangyarihan. Hanggang ngayon, nananalangin ang Panginoon Isus para sa kaligtasan natin. Tayo kaya, patuloy ba tayo nananalangin? Continuous prayer ang mahalaga, mga kapatid. Kaya dito makikita natin, no, ganun na lamang ang pag-iingat ng Panginoon, pagmamahal ng Panginoon sa atin. No? Tapos minsan hindi natin binibigyan ng kahalagahan. Yung sinasabi ng Panginoon, yung panalangin ng Panginoon, yung paghihirap ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, yung pagpasan sa krus. No? Yung pagkapako sa kanyang palad. Alam niyo, hindi basta-basta pako yun, magaspang. Dahil naman wala namang grinder nun para kinisin pako eh. No? Walang grinder nun, talagang pinukpok yun na nga. Bahala na kung anong sukat. Mahalaking sukat yun eh. No? At yung pagkapakod sa kanya, no, hindi naman ibang dahan-dahan. Dandahanin mo, baka mapukpong kamay mo. Hindi naman sinabi nung kapwa at sundalo. Hindi. Nagmumula sa likod, yung pwersa. No? Ganun ang ginawa sa Panginoon. Yung koronang tinig, hindi basta-basta. Dahil king siya, dahan-dahan mo, meron ganun. Pero sa kanya hindi. Binigla. Halos dumugo ang kanyang ulo. Di ba ba? Nadapa na, hinahagupit pa. No? Pero lahat yon ay tiniis ng Panginoon para lamang tayo maligtas. Tapos minsan binabaliwala natin. No? Kaya nakakalungkot mga kapatid. No? Kaya sabi po rito, no? God is our refuge from the storm. O, di ba? Refuge. Ang Diyos ang ating kanlungan sa oras na may bagyo o unos na kinakaharap tayo. No? Refuge, no? Siya yung ating kanlungan, no? Pag may bagyo, no? Saan tayo kakanlong? Sa Diyos. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon, no? Yung mga bagyo na yan, pinapasalamatan ko yan. No? Dahil nagkabahay at nagkapera ako. Di ba? Isaiah 25 verse 4, O Lord, you are a refuge from the storm to needy in distress. Isaiah 25 verse 4. Basahin natin. Diyan na ba? Isaiah. Malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Yan. Ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at mga nangangailangan. Matatag na silungan sa panahon ng unos. Di ba, naranasan natin yung bagyo unos. At nakakapasong init. Sa harap mo'y mabibigo ang mararahas. Sila'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader. No, di ba? Puprotektahan ka ng Panginoon. Di ba? Gaano man kalakas ang hangin na yan. No? Puprotektahan ka ng Panginoon. No? Ang ganda ng gagawin ng Panginoon. No? Kaya alam, minsan talagang hindi natin alam yung mga promises ni Lord. Eh. No? Minano ko to na ayon doon sa pag-aaral lang ng mga scholar, no? Yung mga nagsisearch ng Bible. Nasa higit 1,000 plus ang mga promises ni Lord mula Genesis to Revelation. No? Nung inalam ko yun, ang dami palang pangako. Isa lang dito, makapangyarihan na yung pangako ng Panginoon.
Kaya ikaw ang tunay na kaloob ng mahihirap at mga nangangailangan. Matatag na silungan sa panahon ng unos. No? Poprotektahan tayo ng Diyos. No? Pang may bagyo. Alam niyo, kaya natutuwa ko, talagang mga bagyo na yan eh. Galak na galak ako dyan. Dati ang bahay namin. Dahil sa bagyo talaga, tsaka unos, baha. Marami hong nangyari sa buhay. No? Dati ang bahay namin ni Stella noon eh. Parang, eto lang, kalahati lang dito. Bahay namin noon. Tapos lawanit. Lawanit noon. Wala pang kuryente noon. Perok-perok pa noon. Pag bumabagyo, pag malakas ang hangin, no? Nakakita na ba kayo? Tingnan niyo itong tiyan ko. Parang yung lawanit gumaganong ganon. Diba? Ganyan noon. No? Sabi nga ni Stella, kasi matutuklap po, ganong bahay namin noon. No? Pero dahil talagang yung pagtitiwala sa Panginoon at paglilingkod ng tapat sa Panginoon at yung mga pangako ng Panginoon, unti-unti ho, naayos yung bahay namin. No? Kaya yung mga bagyo na yan, pinapasalamatan ko yan. Diba? No? Daming may bahay, may blessing, no? At nakita ng Panginoon mula dito sa Ligtong hanggang Krame, nagbabike ako, may bagyo, umuulan, naarawan, no? Nakita ng Panginoon one time, Lord, no? Pagod na po ang inyong anak. Ayun, before my birthday, after yata my birthday yun, nagkamotor na ako. No? Bigay ni Lord. No? Di po ba? August po yun. Kailan nung natin, Bishop, yung prayer natin, healing? 15? Una dun. Yes. At hinihiling ko po na ihanda nyo po lahat ang hindi ko regalo, panalangin para sa akin. Yeah, akala nyo regalo. Sabi nga nung habang gift is good, but I need cash. May nakita po ko gano'n. Pero joke lang po, wag po kayong manihan. Sinabi ko lang po yun. No? Ang mahalaga po, panalangin po sa inyong mga lingkod. No? So dito makikita natin, no reason to worry because our God is always watches us 24/7 with infinite care and protection. And He promised to us, He never leave you nor forsake you. Forsake you. Deuteronomy chapter 31 verse 8. Kapag ang Diyos ang nagsalita at nangako, tiyak at siguradong gagawin niya ito. Tayo, pag nagsalita ba tayo sa Diyos, nangako sa Diyos, ginagawa ba natin? Yun ang tanong dun eh. No? Sino ho yung nagsalita sa Panginoon pero nangako at ginawa? Taas ang kamay. Ang dami. Ang daming hindi nagtaas. No? Ang Diyos pag nangako, gagawin yan. No? Gagawin. Kaya sabi rito, no, kapag ang Diyos ang nagsalita at nangako, tiyak at siguradong gagawin niya ito sa atin. So, no reason to worry. Sabihin sa katabi mo, no reason to worry. No. Pag walang, no reason to worry. God will provide. Philippians 4:19, no? Di ba? Pag walang ano? No reason to worry. Philippians 4:19, di ba? Seek ye first the kingdom, no? Matthew 6:33, no? Unahin mo ang Diyos, no? At may pangako ang Panginoon sa Matthew 6:33, may pangako ang Diyos, no? Seek ye first the kingdom of God and His putol doon. At ang susunod, all these things shall be added unto you. No? Kaya unahin natin lagi ang Diyos bago ang mga ibang bagay. Kaya no reason to worry. Palapakan natin ang Diyos. Yan, no? Kaya paglabas dito, no? Baon natin yun. Hindi ako mag-alala. No? Paglabas ko dito, merong gagawin ang Diyos. Amen. Praise God. Tayo manalangin. Praise God. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe ngayong umaga. Panginoon, tunay nga na ang mga pangako po, Lord, ang dapat namin panghawakan, O Diyos, ang mga salita mo, Panginoon. Tunay na hindi na ito nagbabago, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, patuloy mo kami, O Lord, bigyan ng kalakasan sa aming spiritual na kalagayan, katatagan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ang mga salita mo ay patuloy po namin panghawakan. Sapagat dito po namin matatagpuan ang tunay na pagliligtas, Panginoon, na ginawa mo, Panginoon.
Mahalaga po sa buhay namin, Panginoon, na ikaw ay aming pagtiwalaan. Sapagkat wala na po kami ibang maasahan, maliban ikaw lamang, Panginoon. Kaya Lord, alisin po sa buhay namin na minsan nag-aalala kami, Panginoon. No? Nag-worry kami sa mga bagay na pangangailangan namin. Samantalang nandito po sa iyong mga salita, sa Biblia, ang mga pangako mo, Panginoon, na hindi dapat kami nag-aalala, Panginoon. Ang nais mo lamang, Panginoon, unahin ka namin, Panginoon. Paglingkuran ka namin ng tapat, Panginoon. Patuloy kaming sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong umaga at inilagay mo sa aming puso na hindi dapat kami mag-alala. Hindi dapat kami mag-alala, Panginoon. Hindi dapat kami mag-alala. Sapagkat nariyan ka. Sinabi mo sa iyong salita, tinawag mo kami sa aming pangalan. Kami sa iyo. At tungkulin mo kaming kalingain at pangalagaan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kaya sa mga darating na araw, sa mga unos na yan, hindi na po kami mag-aalala, Panginoon. Sapagkat may mga pangako mo, Panginoon, na aming pangahawakan, Panginoon. At nariyan ka na ang sabi mo, hindi mo kami iwan at pababayaan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Nawa ang bawat salita mo, hindi mawala ng kabuluhan sa aming buhay, Panginoon. Baon namin ito, Panginoon. Sa oras ng unos, panganib, sakuna, Panginoon. Baon namin ang mga salita mo. Salamat, Panginoon. Ang lahat po ng pupuri pa salamat. Sa iyo po namin ibinabalik. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan po na nagsisuslat magsabi ng Amen. Praise the Lord. Salamat po, Pastor Omer, sa salita ng Diyos na narinig po namin sa umagang ito. Tunay nga na God's faithfulness will save us. Amen? Tunay nga pong ang ating Diyos ay tapat sa bawat isa at kailanman hindi niya tayo pinagkulang. Amen? At pangako din po ng ating Panginoon na kapag tayo po ay nagbigay sa kanyang gawain, tunay nga po na ibabalik niya ito sa atin ng siksik, liglig at umaapaw. Amen? Kaya magbigay po tayo ng may saya, may ngiti sa ating mga labi sapagkat yun po ang nais ng ating Panginoon. Ang magbigay po tayo ng may kagalakan sa kanyang gawain. Amen? Let us pray. Father God in heaven, marami pong salamat sa umagang ito. Marami pong salamat sa mga salita na aming narinig, O Diyos. Thank you so much because your faithfulness will save us, Lord God. Your faithfulness, Lord God, ay tunay nga na patuloy na dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa amin. And God, today, magbibigay po kami para sa iyong gawain. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga kaloob na magamit, Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan lamang, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyong papuri, sa iyong pagsamba sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Sige po. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating announcement. Every Tuesday, prayer meeting 7 p.m. And every Thursday po, meron po tayong Bible study 7 p.m. din po. Ayan. And every Saturday po,
meron po tayong music ministry practice, 7 p.m. din po. Sa lahat po ng nais na magpagamit sa Panginoon, welcome po kayo na samahan po kami dito Saturday po, 7 p.m. And of course, our Sunday worship service, 10 o'clock a.m. po, every Sunday. And this coming August 15 na po yung ating Healing Crusade. Ayan. Friday, 5 p.m. sa Montano Hall Gymnasium. So, for further information po, pwede po kayong magtanong directly kay Bishop Alex para po malaman niyo po yung mga information. At the same time, magsasend din po kami sa group chat ng iba pa pong announcement patungkol po sa ating Miracle and Healing Crusade po. Nagaganap po once again this coming August 15. Friday po yan, 5 p.m. sa Montano Hall Gymnasium. So yun lang po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tinatawagan po natin si Bishop Alex to close us in prayer. You just prepare your heart to worship God before we close in prayer. Praise God. Hallelujah. Baka kayo'y masyak sa patotoo ni Pastor Homer. Pagka may bagyo, love na love niya. Sa kanya lang po idinil ng Lord po yun. Baka kayo sana bumagyo para merong pitaka na bumaba sa hollow blocks. At pagkatapos, ano yung isa? Nung bumagyo, nasira ang bahay nila, nagkaroon ng bagong bahay. Sa kanya lang ho yun, ho. Let's worship the Lord. Okay. Just prepare your heart before we close in prayer. Sing the song with me. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body holy and acceptable to God. This is your reasonable service, and be not conformed to this world, but by the renewing of your mind, that you may know what is the perfect will of God. May your name be lifted up, Father. We thank you for your faithfulness, for your goodness, for your mercy that endureth forever. Father, we love you. Come on, church. Ikaw ay tapat. Sing it with love. Sing it with love. Sa'yo ang papuri You are worthy to be exalted. at pasasalamat. Ikaw We can still worship you, God. You allow everything to happen, but we can still praise and magnify your name, Father. sa'yo ang papuri. You allow bad things to happen, Father God, not to be a bitter one, but to a better one. Ikaw ay mabuti. Lift the name of the Lord. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri Karapat-dapat natin siyang sambahin at pasasalamat. sa gitna ng mga karanasang ayaw Ikaw at kanyang pinaghintulutan. Ikaw ay tapat. Let your name, Jesus, be lifted up. Sa'yo ang papuri Lord, we worship you. We worship you at for pasasalamat. all the good things that you have done in our lives. Ikaw ay mabuti. Come on, church. Pasalamatan niyo ang Diyos.
salamat. Ilagay ninyo yung kamay sa inyong puso. Ilagay ninyo yung kanang kamay sa inyong puso ngayong umaga. Sa kabila ng pangyayari na naganap sa buhay namin, salamat. Mga bagay na ayaw namin pero pinahintulutan mo, salamat. Salamat, Panginoong Diyos, sa pag-akay mo sa amin, Panginoon, sa mga kamalian at kasalanan. Sa pagbangon, Panginoong Diyos, ng kabiguan. Sa kalungkutan, kami bigyan mo ng kasiyahan. Sa panahon ng panghihina, ikaw pa rin ang nagpalakas. Sa panahon ng kawalan ng pag-asa, iniunat mo iyong kamay upang kami ay ibangon. Salamat! Salamat sa araw na ito. Because of your faithfulness and the power to save us, Lord God, the only thing that we could do is to fear in God, to obey your commandment, Panginoon. Sundin ang iyong kautusan at magkaroon kami ng banal na pagkatakot. Iniwan mo sa amin, Panginoon, ngayong umaga. We need not to worry. Hindi kami dapat, Panginoon, mabalisa, mag-alala, magkaroon ng puwang ang takot, Panginoon. Kundi magkaroon kami ng pagtitiwala sa iyong mga pangako. Tinatanggap namin, Panginoong Diyos, ang iyong pagtutuwid sa aming buhay. Tinatanggap namin ang pag-akay mo sa daan ng kabanalan at katuwiran. Tinatanggap namin, Panginoong Diyos, sa araw na ito na ang iyong salita ay tanglaw, Panginoon, sa aming daraanan na akay, Panginoon, sa aming patutunguhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Salamat! Nadapa kami, pero ibinabangon mo kami. Nagkulang, pero ikaw ang nagpupuno. Nasisipayo, nalulungkot, nagdadalamhati, pero ikaw ang aming kagalakan, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa aming buong sambayan, sa pagmamahal mo sa aming mga magulang, sa kapatid, bayaw, hipag at mga pamangkin at lahat ng pinakamalapit na antas ng aming sambayan. Salamat sa iyong pagkalinga, pagkupkop, pag-iingat, pagniligtas. And the things that we can consider, Panginoon, this morning, even our unsaved loved ones will be saved. Maski na yung mga hindi namin mga mahal sa buhay o mahal namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo, itinideklara namin dahil sa iyong katapatan, maliligtas sila. Maliligtas sila, Panginoon. At walang ni isang kaluluwang mapapahamak sa aming sambayan sa iyong muling pagbabalik. Tinuruan mo na kami, Panginoon, sa umagang ito mula sa iyong salita. Tanging, Panginoon, ang katapatan ng aming gagawin sa iyong harapan upang hindi lamang kami maligtas, kundi tumanggap kami na masaganang biyaya. Lord, we thank you for that promises, Father God. At inaangkin namin, Panginoong Diyos, lahat ng antas ng aming pangangailangan ngayong umaga ay nagkaroon ng katugunan. Nagkaroon ng kagalingan, sila nga sa banig ng karamdaman. Nagkaroon ng pag-iingat sa mga mahal namin sa buhay na sa iba't ibang panig ng lugar. Luzon, Visayas, Mindanao at yung naghahanap buhay sa karagatan, sa kapatagan at kalawakan. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong kabutihan. Oh Lord God, you just lift up your hands to the Lord. Taas ninyo yung mga kamay. Tanggapin natin ang basbas at bendisyon ng Diyos. Panginoon, tinatas po namin ang aming mga kamay. Tanda sa daigdig na ito'y wala kaming magagawa kundi umasa sa mga bagay na panlangit. You have stated in the book of Colossians that we need not to set our affection on things on earth, but on things above. And we cannot look always, Panginoon, under the sun, but to look above the sun. Salamat, mayroong Diyos na susubaybay sa amin sa buong maghapon. Basbasan buong mga kamay na iyan.
Bendisyonan mo lahat ng gagawin ng kanilang mga kamay. Plano sa buhay ay magkaroon ng katuparan. Salamat sa tagumpay. Salamat sa kagalingan. Salamat sa katapatan. Salamat sa kabutihan mo. O pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit at ang patuloy na pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, kaliwan at pagsama at pag-akay sa daan ng kabananan, walang iba kundi sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Lahat na tumanggap na magandang biyaya ng Diyos sa umagang ito sa pangalan ni Jesus ay magsabi ng Amen. God bless, God bless. Shalom. We still have a copy of flyers.